Philippians chapter 2, salitan po tayo sa pagbabasa. Ako sa verse 19, kayo po ang sunod. Sa huli po, sa verse 30, sabay-sabay po tayo. Andiyan na kayo. Andiyan na kayo. Okay, sa verse 19, basahin ko po. But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. Verse 21, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ. But you know the proof of him that as a son with the Father, he has served me in the gospel. Verse 23, him therefore I hope to send presently so soon as I shall see how it will go with me. But I trust the Lord that I also myself shall comfort you. Verse 25, yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, and companion in labor and fellow soldier, but your messenger, and he that ministered to my wants. For he longed after you all and was full of happiness, because he had heard that he had been sick. Verse 27, for indeed he was sick nigh unto death, but God had mercy on him, and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I sent him therefore the more carefully, that when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be less sorrowful. Verse 29, receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such in reputation. Sabay-sabay po tayo. Because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me. Tayo po saglit manalangin. Mahabaging Ama, salamat po sa araw panahon na ibinigay sa amin. Kahit paman din, salamat po sa pagkakataon muli na kami po ay makapangaral, mag-aral ng mga salita niyo po. Pagpalain niyo po ang mga salita niyo po, O Diyos, na ito'y minsan kumatok sa mga puso namin, at higit sa lahat, magpatibay ito sa buhay namin bilang mananampalataya. Upang ang aming pamumuhay ay nawa umusad at umunlad. Hiniling ko, Ama, na minsan sa mga kapatiran kasalukuyan kung meron mang kabigata, pakaliwin niyo po sa pamamagitan po ng salita. Hiniling ko rin po na maunawaan po isa man sa amin dito na hindi pa nakakatiyak kung saan ang kaluluwa pag sa'yo binawian ng buhay, kung saan siya pupunta. Hiniling ko nawa mamutawi, nawa sa mga labi ko ang iyong mga salita patungkol po sa ligtasan. Lahat ng ito ay nilapit ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Makapuno po tayo. Maraming salamat. Maraming salamat. Amen. Sige, pakikontrol lang ang mga bata. Amen. Okay, sige po. Okay, pakikontrol lang sa mga bata. Huwag tayo maingay. Amen. Mga children, everybody, sip. Okay, sige. Ang gusto kong ibahagi sa inyo ay be encouraging. Ibig sabihin dito ay nawa isa ka sa nagpapatibay o nagpapasigla sa mga taong mga nangihina. Be an encourager. Be an encourager. Amen. Be encouraging. Amen. Una-una po, atin pong tingnan ang ibig sabihin ng encouragement. The definition of encouragement. Encouragement is to give support. Maganda pag-usapan ng support. Nagbibigay ito ng suporta. Ang encouragement, isa sa mga meaning niya ay confidence, lakas ng loob. Isa sa mga meaning din niya ay hope to someone, umasa sa isang tao. Okay? Alam niyo po, ano po ang encouragement at bakit ito sobrang napaka-importante, ang encouragement? Ano meron? Yung sistema ng ano? Ayaw lumabas? Okay. Ang encouragement po ay sobra pong napaka-importante. For what reason? Ito po ay para mapanatili po ang malusog po na mag-asawa at ang kanilang pamilya po. Higit sa lahat, ang church kailangan mapanatili po ang kalusugan dito patungkol sa pag-i-encourage. Ang Biblia po, ang purpose po kung bakit nangangaral
tayo ay para mapalakas ka, mapasigla, mapagpatibay ka. Amen? Nagbibigay ng encouragement ang salita ng Panginoon sa mga buhay natin. Encouragement, kumakatawan ito na maging positibo sa buhay. Para tayo ma-influensyahan ng isang taong may lakas ng loob at saka masigla ang kanyang buhay. Nagbibigay literally ito ng tapang sa isang tao pag ikaw nag-i-encourage. Alam ko, meron tayong mga pigati sa buhay. Ang payo ko po, wag na nating antayin ang isang tao po na siya'y karapat dapat na tulungan. Amen. Na minsan humihingi siya ng tulong. Pag nakikita na natin, wag nating intayin pa kung ikaw ay may damdamin. Bagamat magbigay tayo ng initiative. Pag ang mga bagay nakikita natin na sobrang mahirap at wala nang katiyakan ang isang tao, tayo po ay kumilos na po na tulungan ang isang tao bilang mga mananampalataya. Amen. Sa maraming kaparaanan, alam nyo, meron kang kakayahan na bigyan ang tao ng hinga. Ang ibig sabihin, pag siya naghihirap, bigyan natin ng kaluwagan siya na nasa katayuan niya Meron ka ding kakayahan na bigyan ng tao ng kagalakan, ng kasiyahan sa buhay niya mula sa kanyang sitwasyon. Kailangan nating kumilos na maging isang encourage. Dalawa lang ang ating ditong kung ano ang ating naibibigay sa mga tao. Maliban sa dalawang ito, ikaw ay encourager, tagapagpalakas, tagapagbigay ng payo, o kaya ikaw ay discourager. Anong gusto mo doon? Tagapagpasigla, tagapagbigay ng kalakasan, o kaya tagapag-down. Amen? Pag sinasabing discourager, bahala ka sa buhay mo. Dalawa lang natin ditong katayuan. Amen? Alam niyo po, ang pakinabang po ng encouragement, pwede natin tulungan isang tao ma-lift up, maitaas siya. Sa kanyang, minsan yung buhay niyang nahamak na siya. Minsan yung isang relationship na wala ng kaayusan, pwede kang pumagitda doon. Amen? Na magbigay sigla muli. Huwag tayo pong mag-push back. Doon ka, hindi po. Minsan bigyan natin ng panahon sila na matulungan. Amen? Alam ko, ang pagpunta natin dito sa church, sa likod po ng ating mga ngiti, may kabigatan na dapat talaga ma-encourage tayo, especially sa paglilingkod, yung relasyon natin sa Panginoon. Amen? Make it your life goal na maging isang encourager. Ang Biblia po, nagbibigay ito ng pagpapatibay. Amen? Amen. Dad, padaliin ko ang mensaheng ito. Gusto ko magbigay ng 5. Bibilisan ko lang. 5. Amen? Paano tayo maging isang encourager? Number 1. Amen. Mga isilam, believe. Sa verse 19, ang ating text, sundan niyo po ako. Gusto kong magkaroon tayo ng intention sa salita ng Panginoon. Verse 19, but I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. Alam niyo po, si Pablo po ay talagang, nung sumulat siya, ay nasa kulungan siya sa Roma. Dito sumulat siya sa mga taga-Philippians, na mga Kristiyano. Sa kasalukuyan, inaantay na lang niya yung kanyang execution, yung death penalty ni Pablo. Pugutan siya ng ulo. Inaantay. Pero, siya pa rin ay naglilingkod sa Panginoon sa kabila na nasa kulungan siya. Dito po, gusto nang alamin sa katauhan po ni Timothy na ipadala niya sa mga taga-Philippians para malaman ang sitwasyon ng kanilang sitwasyon na paglilingkod sa Panginoon. Na magbigay ng comfort kung anong sitwasyon sa mga taga-Philippians. Alam niyo po, na nasa paligid o katabi natin ngayon, hindi natin alam talaga sila ay naghihirap. Na kailangan ng affirmation. Ano bang affirmation? Ng
mayroong pagpapatigay, i-affirm natin, i-angat natin. At kailangan talaga ng encouragement. Pasiglahin sila eh. Amen. Hindi natin alam ang mga sitwasyon sa mga buhay ngayon. Amen? Bigyan natin sila ng galak. Na yung kanilang kababaan sa buhay, minsan wag na silang manatili sa mababa na average. Ang buhay maaaring maging isang mahirap. Darating tayo sa mga panahon na yun sa paghihirap. It can be discouraging. Nakaka-paralyze, nakaka-demoralize sa buhay, sa mga sitwasyon natin. At ang mga tao kailangan malaman na ikaw ay isang sa mga nasa tabi nila. Alam niyo, may tumawag na isang babae, church members, tumawag siya sa pastor. Sabi, Pastor, merong na-aksidente, andito, masakit yun, isang kapatiran natin. Anong gagawin ko? Wala akong pera. Sabi ng pastor, sis, manatili ka dyan. Ang mas mahalaga na mayroong naandyan ka sa tabi niya. Amen. Maraming mga tao po nangangailangan ng nasa tabi niya eh. Pakatandaan natin spiritually, ang banal na espiritu po ay nasa palagi nating tabi. Nag-aaliw yan sa ating. The Holy Spirit na tawag sa Parakliti, one who is alongside us. Palagi po yan nasa atin. Nagbibigay ng comfort. Nagbibigay siya ng aliw. Yan po ang ministry ng Holy Spirit. If you are a Christian, the Holy Spirit will comfort you. Kailangan natin pakinggan siya. So, nawa, maging isang encourager ka sa mga nangangailangan. Amen. Minsan, agad tayong kumilos. Magkaroon tayo agad ng initiative. Pag may mga kapatiran na naghihirap o kaya na naghihirap man sa sitwasyon na relationship, naghihirap man sa mga pananalapi, naghihirap man sa anumang sitwasyon sa buhay. Amen. Alam niyo po, ang mga magulang, kailangan ang mga magulang nasa tabi ng kanilang mga anak. Right. Amen. Ang mga anak din, kailangan ng magulang. Amen. Ang asawa na lalaki, kailangan ng asawa ng babae. Amen. Ang asawa ng babae, she need the husband. So kailangan natin doon maintindihan kung ano bang ibig sabihin ng circle about family. Amen. Children need parents, and parents need the kids. And husband needs the wife. Wife needs the husband. So kailangan doon magtulungan. That is because yun ang ibig sabihin ng family. Dapat na andoon po ang pagpapatibay sa family. Amen po ba? Amen. Dapat na andoon yung malakas, masigla palagi ang family. Para hindi masira ang family, kailangan magkaroon ng unity. Amen. Dapat nakasentro palagi sa Panginoon. Alam niyo po, ang marriage, family, hindi po perfecto. Kailangan talaga ng maseminar tayo. Magkaroon tayo ng mga pamantayan sa buhay. Ang pag-aasawa, hindi po perfect. Amen. Kaya kapag sumikapan mo, maging perfecto ito sa pamantayan ng Bible. Nandiyan ba kayo? Amen. Dapat ma-encourage ang family. Dapat mapagpatibay ang family. Dahil ang family, hindi po perfecto. Naunawaan nyo bang ibig sabihin? Dapat po ang tatay, siya ang mag-lead sa family. Amen. Dapat magkaroon siya ng paniniwala na kayanin ang family, maitaguyod ang sitwasyon nila. Dapat ang babae na asawa, i-lead din ang family. Magtulungan sila, maitaguyod kung paano payuhan at ipangaral ang salita ng Panginoon sa kanilang mga anak. Hindi nyo ba alam, mga magulang? Malaki ang responsibilidad natin kung paano itatanim ang mga anak sa mga anak natin ang Bible. Amen. Kung sila'y walang alam sa Bible, sa Biblia, mga minamalang ating mga anak, ay problema yan sa barangay. Right. Amen. Paggabi, gala yan eh. Amen? Dapat mayroon tayong responsibilidad bilang mga magulang na sila ay subaybayan. Dapat ang family mayroon po silang fellowship. Meron silang pag-fellowship sa church. Kailangan ang parents, especially sa lalaki, i-lead niya
ang family with encouragement. Amen. Amen. Sa verse 19 po, sa atin dito ang text, sa Philippians 2:19, si Pablo po inanais na ipadala niya si Timothy papunta ng Philippians. Anong purpose po? Para po magbigay ng encouragement si Timothy sa mga taga-Philippians. Kung anong sitwasyon na nangyayari sa kanila doon. Dahil alam ni Pablo ang sitwasyon sa mga taga-Pilipos. Ninanais din ni Pablo na bumalik si Timothy at sabihin kung anong sitwasyon po sa mga taga-Philippians upang magsabi patungkol sa Philippians so he can be encouraged also. Ganun lang ang kanilang doon relationship sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po nakakapagbigay ng kahangahangang sitwasyon nila sa mga bagay na ito Alam niyo po, minsan, pag nagkakaroon na tayo ng pagdadalawang isip, kailangan maniwala lang tayo sa buhay. Amen. Kasi minsan, hindi naman araw-araw amen, sa sitwasyon natin ay palagi kang nasa cloud 9. Ang mga tao pong ito sa Philippians ay kailangan nila ng focus, maglingkod sa Panginoon. I-build up nila ang kanilang relationship bawat isa bilang magkapatid sa Panginoon para sila ay lumago pa spiritually. Kaya nga, tanungin mo ang sa inyong mga sarili, ang ating mga sarili. Are you a joy-giving encourager or a joy-sapping discourager? Tanungin natin bawat isa sa atin. Ikaw ba ay ibig sabihin, isa ka bang nagiging blessing sa mga kapatiran? O kaya nakaka-discourage ka lang? Minsan nga, ang mga mananampalataya ay hindi nga nakakapagbigay blessing, pasaway pa. Nakakasakit pa Diba? I-maintain natin ang healthy relationship natin dito. Kaya tanungin mong sarili, bilang isang Kristiyano, ikaw ba isang nagiging encourager? Nagiging isang blessing? Nagsisimula ito kung meron kang paniniwala sa buhay na maging isang blessing sa buhay. Alam mo, alin man sa atin dito ay talagang mauubusan tayo ng mga member pag ikaw ay taga-demoralize, paralyze sa mga kapatiran. Amen? Wag mong gamitin ang iyong pagiging Kristiyano na isang nakakasira sa mga relasyon. Amen? Amen. Pangalawa, simple lang ang aking mensahe. Paano maging isang encourager? Number 1, believe. Pangalawa po, care. Wala dyan. Sa verse 20 sa ating text, sa verse 20 and 21, for I have no man like-minded who will naturally care for your estate. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Alam niyo po, si Pablo po, alam ang mga sitwasyon po sa buhay at nalalaman niya kung ano ang goal ng tao na hinahangad. Sa verse 21, dahil lahat ng mga tao naghahangad lang sa kanilang pansarili. Sabi niya, not the things which are Jesus Christ. Hindi sa mga mga bagay kung saan kay Kristo. Care. Ano sa Tagalog ang care? Malasakit. Ipakita mo na ikaw ay totoong nagmamalasakit. Amen. Sa pagbibigay ng ibang mga tao na nangangailangan ng tulong. Bigyan natin ng the best na pagmamalasakit. Sino bang magmamalasakit sa atin? Tayo lang Right. Amen. Amen? Ako ay na-impress kay Pablo dito. Kahanga-hanga si Pablo na kahit naghihirap sa kulungan, meron pa siyang malasakit sa mga Kristiyano, sa mga Philippians. He is giving the best sa mga taga-Pilipay. He is not sending some bench preacher prayer, but he is sending his... Yung nabaga, si Pablo po, inutusan na si Timothy na the best na isang Kristiyano na magbibigay ng encourage sa mga taga-Philippians. Kung nabaga basketball, siyang most valuable player. The best na nga si Pablo, ipinadala na pa ang most valuable player para sa mga taga-Pilipay. Hindi si Pablo po ay pipitsuging Kristiyano na
bibigay lang ng encourage sa mga taga-Philippians. Tingnan nyo si Pablo. Concern si Pablo po sa mga taga-Philippians, mga Kristiyano, sa kasalukuyan ng kanilang problema. Alam nyo, kung nakikita mo lang ang needs ng mga kapatiran, minsan nakikita mo lang yung needs mo eh. Amen. Amen? May pangangailangan din ako eh. Amen? Si Timothy po, ay siya po talaga ay more experienciado sa gawain po. Hinggit pa sa lahat, siya talaga ay influential na tao sa kasalukuyan noon. Kilala siya eh. Meron siyang pride at hindi lang, meron siyang galak para matumulong din. Para tumulong din sa mga Philippians. Kaya pinadala ni Pablo po si Timothy sa taga-Philippians. Andiyan pa ba kayo? Amen. Ang pagbibigay po ng malasakit sa tao ay huwag nating babaliwalain. Lahat tayo ay kailangan magkaroon ng damdamin na magmalasakit sa ibang tao. Huwag lang nating isipin na ang ating mga sarili. Kasi sabi sa verse 21, "For all seek their own." Lahat ng mga tao naghahanap para lang sa kanyang kasiyahan sarili. Hindi yan ang buhay Kristiyano. Ang ating Panginoon, ibinigay niya sa atin, sa sangkatauhan, kaligtasan, makapunta ng langit. Ibinigay niya yung the best na kaligtasan. Siya ay namatay at nabuhay na muli. Ibinuhos ng dugo doon para sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Yan ang malasakit niya sa atin. Meron siyang compassion, habag para sa kaluluwa mo na hindi mapunta sa impyerno. Amen. Kaya muli, ang tanong, kung sakaling bawian, mamatay ka ngayon, ang kaluluwa mo pupunta ng langit. Huwag mo lang baliwalayin ang impyerno. Totoo ang impyerno. Maniwala ka man o hindi, wala namang masama kung maniniwala ka. Mas maganda pa ngayon. Ang impyerno, hindi po yan dito sa kahirapan sa mundo na nanarasan natin. Mas lalong mahirap pag naandun ka na in literal na impyerno. Amen. Kaya nga ang mensahe sa kasalukuyan ngayon na hindi pa dumarating si Jesucristo, maligtas ang sangkatauhan na hindi mapunta sa impyerno. Ang Diyos may habag, may malasakit sa kaluluwa mo. Yan din ang damdamin niya para ikaw ay maligtas at hindi mapunta sa impyerno. Mantakin mo naman yan, impyerno. Kung sa Negros Occidental ngayon ay binubomba sila ng kanlaon na, di ba? Yung bulkano doon. Naghihirap ngayon ilan na mga barangay doon. Dumadanak na ngayon yung lahar. Biyaya ng Panginoon dito sa Cabitis, di ba? Biyaya lang tayo. Pero wag nating isipin ang Cavite o anumang lugar na wala pang sakuna, hindi natin alam. Ang Diyos pa rin ang may control. Amen? Nasa video, nasa FB. Sabi nga ng ate ko, saan lugar yan? Yung tulay na tuyo, talagang dinaanak sila ng lahar. Yung bahay nangalahati dahil sa lahar. Kaya naghihirap sila ngayon eh. Amen? Amen. Kaya nga, kailangan mong maniwala si Jesucristo ay mahal ka niya eh. Amen. Kailangan yung kaisipin mo ngayon, i-switch mo ngayon, na mag-concentrate ka, maghanap ka ngayon sa mismong Diyos na Jesucristo, na siya magliligtas at sa pamantayan sa buhay, maging maayos ang buhay ninyo. Amen. Kailangan mo ng kaligtasan. Ang problema po na mapupunta ang tao dahil hindi niya tinatanggap, nire-reject si Jesucristo. Yan lang ang dahilan. Pag nireject mo, tinanggihan mo si Jesucristo at spiritual na buhay, pupunta ka sa impyerno. The Bible says that there is hell, pero impyerno. Antakin mo naman, may uod doon sa impyerno. Maghihirap ka doon. Kaya nga ang pagpapala kay Jesucristo, may heaven, may langit. May langit. Meron isang bata at isang attorney. Tinanong ang attorney, pag nagsalitang attorney, inabogado. Sabi ng attorney, bata, naniniwala ka ba sa langit? Sabi ng bata, oo naman. Nasaan ang langit? Sabi ng attorney,
Nasaan si Yesu Kristo? Sabi ng attorney. Sabi ng bata, kung nasaan ang langit, naandun din si Yesu Kristo. Alam nyo, may nagtanong, kung wala si Yesu Kristo sa langit, matatawag pa ba yan na langit? Yes. Amen. Langit pa din yan eh. Tingnan nyo. Alam nyo, itong sitwasyon natin ng mga born again, Christian na ligtas, kamatay na lang ang inaantayin natin eh. Amen. Actually, nasa langit na talaga tayo eh. Nasa makalangit na tayong pamumuhay. Hindi lang yun ang mamalayan. Kasi, yung kaluluwa nyo po, naka-reserve na yan in heaven. Kung nabaga na registration, naka-registered na yung pangalan mo in heaven. Your name are written in heaven. Tingnan nyo, kaligtasan na yan. Dapat natutuwa, nagagalak na tayo sa Panginoon. Amen. Kaya magkaroon tayo ng malasakit sa ibang tao. Ikaw lang pupunta sa langit, ang mga kamag-anak natin ay pa-impyerno. Bagamat, sabi ko nga sa inyo, may mga kapatid ako, ilang beses na ako nag-share. Yung nanay ko nga, at least nadala ko sa church. Siya lang naman nakakaalam din kung siya ligtas eh. Pinapagalitan ako ng nanay ko. Huwag ka pupunta doon sa church na baptist na yun. Hindi na pag-uusig niya sa akin. Nirespeto kong nanay ko pero patago ako nagsisimba. Yung damit ko, inalagay ko sa bag. Doon ako nagbibihis sa church. Come on, listen, Christian. Kailangan minsan tumayo ka sa pananiwala mo eh. Amen. Amen. Meron akong malasakit sa mga kapatid ko. Meron akong malasakit sa magulang ko. Kaya, nagpapatuloy ko sa Panginoon eh. Nakakahabag ang kanilang kaluluwa. Kung kaya ko lang iligtas sila, niligtas ko na sila lahat eh. Yung aking pamangkin na inilibing pa lang. Tingnan nyo? Yung mga mahal natin sa buhay, nauuna sila. Ang kamatayan, una-unahan lang. Amen. Kami nga ni Malos eh. Sabi ko, kung mauna man ako, wala naman akong kayamanan ipamamana sa iyo eh. Amen. Ang gawain ko na lang, bahala ka na magpastora dyan. Kung sa pera, wala naman akong pera eh. Amen. Nagtitiis na lang yan si Luz eh. Amen. Wala akong pera eh. Tingnan yung paglilingkod sa Panginoon, iniwan ko yung aking ambisyon. Amen. Sa Panginoon, nagpagamit ako. Dahil may masakit ako sa mga tao dahil may kaluluwa sila eh. Amen. At ang gawain ng Panginoon na inatang sa atin. Amen. Tingnan nyo. Show your care upon the people. Ipakita mo ng totoo. Yung totoo. Amen. Sa verse 21, for all seek their own. Alam po, yun yung pinaka-number 1 na kaaway natin, yung selfishness. Yung makasarili. Ito yung number 1 na kalaban natin. Sabi ni Pablo, for all seek their own. Naghahanap lang kanilang pansarili lamang. Minsan ikaw, ang sarili mo, ang pinakamalaking problema. Hindi yung ibang tao. Amen. Dahil makasarili ka eh. Hinahanap lang ang sarili mo. Selfishness will kill your ability to be encourager. Paano ka magiging isang encourager kung ikaw naman ay selfish? Amen? Dapat open ka eh. Amen? Selfishness will kill your ability to be an encourager. Imbis na lalago ang kapatira, naging selfish ka. Amen? And while missing your marriage also, relationship and family, dahil napaka-selfish nga tayo. Amen. Alam niyo po, in order to give your best, you need to be full of God. Alam niyo, dapat tayo ay maging spiritual. Mapuno ka ng banal na espiritu. Kaya, search the Bible. Alam niyo po, ang mensahe ko kagabi, ulitin ko ngayong hapon. Alam niyo yung DQT? Ano ba yung DQT? DQT. Daily Quiet Time. Paano ka maging mapuno ng banal na espiritu? Magkaroon ka ng araw-araw ng quiet time. Pray.
Pagkagising mo lang, pray. And then, magkape. At saka magbasa ng Biblia. That's a quiet time. Amen po ba? Huwag nyo agad, mga pangkaraniwan sa kasalukuyan ngayon, na tayo na lang talaga ay nasa convenienting buhay dahil sa technology. Yun nga, meron kaming ka-church member sa Mabuhay. Nahiya na nga, pag pumupunta ako doon, yung nakasabay namin, pag umawit yan ng special number, si Tatay Fern, bakuyog-kuyog pa yun, oh Lord! Ngayon, medyo sa kanyang kaidaran, nasa harapan na lang yung TV. Pagpupunta ko doon, Tatay Fern, po ang galing. Di gano'n na lang yung TV niya. Oh. Wow, ang TV mo. Ganda. Ay, saya-saya. Kumbinente ng tao. At ang aircon nila, hindi maingay. Ang sarap ng feelings. Hindi ba? At saka manunod ka lang. Tatay Fern, meron ba dyan di kulay? Meron naman tayo. Pero, pag siya naglakad, nawa, nagagamit pa tayo ng Panginoon sa mga ganyang edad. Dapat mayroon tayong malasakit. Kaya nga, tayo ay maging practical na. If you care, you will be aware. Kung ikaw ay malasakit, mayroon kang isang pag-iingat o kaya maging aware ka sa mga tao. Sa church, be aware of what's going on in the heart and mind of the people, of others also. Anong estado, anong kondisyon mo, spiritual mo, yung puso mo at isipan. Saan ngayon umaandar yung puso mo at isipan? Amen? Employ. Ano natin itong lilima, kung paano tayo magmamalasakit. Naisa ba? Wala no. Letter L. Listen. Be aware sa mga tao. Pakinggan natin sila. Focus on what is being said also. Meron kang kausap. Yung kausap, nagpaparamdam, pero wala ka pa rin aware sa kanila. Amen. Amen. Pakinggan natin sila eh. Pangalawa, look. Body language. Ano may body language? Ibig sabihin yung kanilang sitwasyon sa buhay. Minsan, kung natitingnan mo ang tao, hindi mo napapansin, laylay ng kanyang balikat. Nakayuko na lang, nakatango na lang palagi, na ang kanilang espiritu wala na siguro ang kasiglaan. Minsan tingnan natin sila eh. Yan ang ibig sabihin ng care, may malasakit ka. Minsan wala tayong malasakit sa mga tao. Amen? Amen. Minsan sa Pastor Bing, nagda-drive siya eh. Meron sa mga barya-barya, mga street children. Ang problema, inagis niya sa labas sa street children. Nag-agawa ng mga bata. Hindi na lang niya, hindi ako nilabas nga eh. Pinabigay ko. Pangatlo, learn. Ask question to show your care and learn what is going on the lives of the others. Minsan magtanong tayo eh. Kumusta Brad? Kumusta? Ano bang mga plano, decision mo? Ano bang sitwasyon mo? Amen? Palagi ako, di ba? Katok mga misis sa group chat, sa mga kapatiran, kumusta Brad? Kumusta Dong? Kumusta sis? Ano mga sitwasyon na ninyo? Amen? Ganun lang naman ako dun eh. Pero sa totoo lang, may malasakit ako sa inyo eh. Higit sa lahat yung estado niyo spiritually. Ano bang ginagawa niyo sa buhay bilang isang Kristiyano kasalukuyan? Amen? Pang-apat, love. Alam niyo po, pag nakinig ka, pag tiningnan mo at natuto ka, magkaroon ka ng pag-ibig na minsan. Look for ways to express your love in practical. Alam niyo po, ang pag-ibig, pag hindi yan na-actionan, hindi yan pag-ibig eh. Minsan magkaroon ka ng practical ways kung paano magmalasakit. Ang salitang love ay napakataas po na pagkakilala. Kailangan minsan magbigay tayo ng in-kind, magkaroon ka ng compassionate, magkaroon ka ng pagliliwanag na minsan yung kanilang load na kabigatan ay bigyan mo ng kahingahan, kaluwagan. Hindi po ba?
offer a loving word, encourage your church, your members, your brother and sister with a warm hug. Hindi nyo napapansin sa mga street? Hug. Na hug. Yakap, gusto mo ng hug? Mga karton na kasulat, hug. Alam nyo, kailangan nila ng maililip sila eh. Ang pag-ibig po, pag walang action, hindi yan pag-ibig. Tingnan niyo ang Panginoon, for God so loved the world that He gave. Yan ang original na agape love. Ang Panginoon tumayo siya sa trono doon sa heaven and then bumaba sa lupa and then ibinigay ang buhay para sa sangkatao, para maligtas ang kaluluwa natin. That is love. Amen? Pangatlo. Amen. Affirm. Ano bang salitang affirm? Sa verse 22, sabi dito, ang ating text, Philippians 2:22. But you know the proof of Him, that as a son with the Father, He hath served me in the gospel. Alam niyo po, ito si Timothy, ipinapakilala kung ano ang buhay ni Timothy, na naging kapartner ni Pablo, si Timothy. Yung salitang proof of Him, but you know the proof of Him. Alam mo, si Pablo po, ipinakilala niya si Timothy sa mga taga-Philippians kung paano itinaas ang eksperyensyadong si Timothy. Katulad siya ng isang anak sa tatay. Naging tatay ngayon ni Timothy, si Pablo. Ibig sabihin, ang ganda ng pakikitungo ni Timothy kay Pablo. Affirm, ibig sabihin nito, ay itinataas ka, pinapapagtibay ka. Ang affirm po is speak words that build and don't bruise. Ibig sabihin, huwag makakapinsala sa ating mga sinasabi. Alam niyo, pag ang salita lumabas, nagsalita ka na, hindi, mahirap maibalik yun. Kaya pakaingatan natin ang ating mga words. Kailangan being a Christian, ang ating mga salita, nakaka-encourage. Amen. Talagang mga wholesome words. Lahat tayo ay mayroong expression. Kung paano ka mag-react, yung damdamin mo nakita isang bagay o anumang mga kilos bigla. Meron tayong paano ka mag-express sa mga sinasabi. Yung hindi magandang mga salita, isa rin doon. Yung galit ka na talagang lumalaki yung galit, pumuputok na eh. Yung talagang expression na talagang humahatol, na judgmental ka na eh. Ibig sabihin, yan ang ating mga expression eh. Kailangan ng ating mga expression, bilang isang Christian, nagpapatibay lang. Nagbi-build up. Hindi po nakakapinsala. Pay attention and minimize hurtful words na minsan ingatan natin ang ating mga sinasabi. Andiyan ba kayo? Sabi ni Pablo sa verse nito, proof of Him. Sa verse 21, he had a genuine concern for others. Alam niyo po, pag mayroon kang concern sa ibang tao, ibig sabihin, talagang aayusin mo yung buhay mo sa kanila. Dapat tayo mga Kristiyano, dapat isa kang encourager. Kumusta Brad? Kahit sa sitwasyon mo, sa sarili mo ay talagang ikaw din ay down. Huwag ka magpapakita kung meron sang tao din. O, di ba? Pag kininto ko sa inyo, nung bumisita ako, nagsusolwining kami, nung bumisita kami sa isang bahay, tapos pinapasok kami ng nanay, ay, pasensya na kayo ha, nagkalat ang aming bahay. Huwag mong sabihin din na, okay lang, sa bahay nga namin, kalat nga din eh. Huwag mo na ipanglathala yung buhay mo. Ibig sabihin, kung meron kang nakikita sa kanya na kahinaan, dapat, kahit mahina, nakakapagbigay ka ng kalakasan din sa sarili mo eh. Amen. Okay lang yan, Brad. Okay lang yan. Pero Brad, may pera ka. Amen. Pangapat. Amen. Paano tayo maging sa encourager? Ngayon, enrich. Papagyamanin mo na. Amen. Sa verse 23 and 24, nandiyan ba kayo? Amen. Verse 23 and 24, Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me. But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly. Alam niyo po, itong salitang enrich, papagyamanin mo na kung paano ka maging tumulong o maging encourager. Ibig sabihin, ipakita mo ng malalim ng personal mong interest sa ibang tao.
Pagyamanin mo kung anong merong may itutulong mo personal sa ibang tao. Sa kabuuan ng nating binasa dito na mga verses, si Pablo po ay talagang pinapanatili niya yung concern niya na malaliman para sa mga tao, sa mga Christian, sa Philippians. Dahil sa sitwasyon doon, ang mga persecution noon. He desperately wants to be set free so he can go and minister to them. Kulong siya eh. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon, nakulong sa Roma eh. Nais na makalaya sa Roma at pumunta ng Philippians at makatulong doon sa kanilang relasyon sa Panginoon. Sa pansamantala, kaya nga sinugo niya si Timothy para kung anong sitwasyon at pangailangan nila. Gusto pa rin tumulong ni Pablo sa mga taga-Philippians. Alam niyo po, ano ba yan? Enrich number 4 eh. Labad. Alam niyo po, yung enrich na ito, napakalagay. Minsan hindi natin pinagyayaman ang ating sarili na makatulong sa ibang tao. Anong gusto kong ipaunawa sa inyo dito? Pag meron nakita natin ng mga tao, minsan yung buhay nila ay talaga naman parang hindi buhay Kristiyano, dapat makirami tayo dun eh. Sa likod ng mga salita at daloy ng kwento ng buhay nila eh. Magkaroon tayo ng pakikiramay sa kanila. Balang araw kasi, lahat tayo mabubuwag din eh. Alam mo, pag tumulong ka talaga, itong prinsipyo ha, sabay, pag tumulong ka, balang araw tutulungan ka rin eh. Hindi nakakalimutan ng Panginoon eh. Malalim ang pagka-interesado ni Pablo sa mga taga-Pilipinas, yung concern talaga sa sitwasyon doon. He cares about their struggle. He is moved by their concerns and is motivated to help them. Yan si Pablo po. Bilang isang mananaw. Di lamang pinag-uusapan ang mga bagay kung nakikita mo, narinig mo, kundi ang mga bagay ipinakikita na natin agad din. Diyan ba kayo? Amen. Ipinapractice na natin kung anong sinasabi ng Biblia. Amen. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 18. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 18. The Bible says, "Wherefore comfort one another with this word." Sa 5:11, chapter 5 verse 11. Sabi ng Bible, "Wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do." Hebrews chapter 3, sa verse 13. Hebrews chapter 3, sa verse 13. "But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin." Ang tanong, meron ba tayong masakit pa? Amen? Panghuli, andyan naman eh. Panghuli na eh. Panghuli yan. Commit. Paano ka magkaroon ng isang encourager? Sa ating text. Amen? Sa verse 25 hanggang 30. "Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor and fellow soldier, but your messenger and he that ministered to me once. For he longs after you all and was full of heaviness, because that he had heard that he had been sick. For indeed he was sick nigh unto death, but God had mercy on him. And not only him only, but on me also, lest should I have sorrow upon sorrow. I sent him therefore the more carefully, that when ye see him again, ye may rejoice, that I may be the less sorrowful. Receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such in reputation. Because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me." Naalala niyo ang kwento kay Epaphroditus dito sa Philippians? Si Epaphroditus po ay talagang malaki ang kanyang tulong po sa Philippians at kay Pablo. Si Pablo po ay inutusan din ito, si Epaphroditus, na ipadala ang sulat na ito na Philippians book sa Pilipos. Ngayon, si Epaphroditus kailangan maglakbay ng
matagalan doon. Wala namang train, wala namang airport, no, aeroplano eh. So sa kasalukuyan ng mga Kristiyano doon ay pag-uusig ang nararanasan. Ibig sabihin, pag ikaw naglakbay at nalaman na ikaw ay mananampalataya, uusigin ka ng kapanahon na noon. Dito si Epaphroditus ay may sakit. Malapit na siya nga mamatay. Di ba? Sabi na, I sent, sabi doon, ano tawag doon? Verse 27, for indeed he was sick nigh unto death. Anong ibig sabihin dito po? Ang laki ng gamit ni Epaphroditus kay Pablo sa mga Kristiyan sa Philippi. Alam nyo, ang salitang commit ay nakapaloob din sa salitang love. Amen. Love with action, not just words only. And love without commitment is lust. Amen? Pag mayroon kang pag-ibig, kailangan mag-commit ka eh. Amen. Ito si Epaphroditus, ang kanyang buhay, meron talagang commitment na tumulong sa mga kapatiran higit sa lahat kay Pablo. Dito sa mga verses, nagbibigay sa atin ng isang malakas na isang halimbawa sa talagang incredibling salita na commitment sa buhay ni Epaphroditus. Si Pablo po ay talaga nasa kulungan siya. Humaharap na inaabangan na lang na tawagin siya ng si Caesar at mga sundalo. Pubutan na siya ng ulo kasi ang kamatayan ni Pablo po ay berdugo ang hasak. Inalagay na lang niya yung ulo niya dyan sa pinatungan din. Punggut ulo. Because of his ministry, sa pagmamalasakit niya sa mga Philippians, at ngayon, here comes Epaphroditus, hindi na magampanan ang pagtulong niya sa mga taga-Philippians. He had almost died, and again, he is risking his life. Si Epaphroditus talaga kumitado, kahit may sakit na siya, naandyan pa rin sa gawain. Tayo, yung salitang commitment, bibihira lang sa ating gampanan yon, sa katuparan. Amen. Napakataas po ang tingin pag ikaw ay mayroong commitment. Personal ko tong commitment bilang isang pastor. Meron ka rin personal na commitment para sa Panginoon. Kanya-kanya tayo may commitment. Amen. Bilang kayo mananampalataya at member sa church, meron kayong commitment sa church sa Panginoon. Ako rin, meron tayong individually na may commitment para sa gawain. Kaya magtulungan tayo. Amen. Humaharap po si Epaphroditus ng napakalaging panganib na mayroong kaugnayan sa paggawa po sa gawain ng ministeryo kay Paul. Nakasalalay dito yung hamon sa buhay ni Epaphroditus. Papaano siya maging komitado at papaano siya maging willing na talagang gampanan niya ang inuutos ni Pablo para punta sa Philippians. Tayo mga minamahal, how can we show that practically the word commitments? Marami pong mga bagay na dapat tayo magkaroon ng commitment sa Panginoon. Kailan nag-umpisa ang commitment natin? Nung unang naligtas kayo, nag-umpisa doon eh. Great commitments are not created by 50-50. It requires 100%. Nakuha, di ba? Ang malaking mga commitments ay hindi talaga nagagawa lang ng 50-50 na commitment. Amen? Ito nagagawa ang nangangailangan ng 100%. Kwentuhan ko na lang kayo sa salitang commitment. Alam ko na ikwento ko na kung sino nakakaalala. Si Julius Caesar, sino si Julius Caesar? Emperor ng Roma. Sa kapanahonan ni Julius Caesar, siya talagang dinadakila ng mga taga-Roma na gods. Amen? Diyos. Bakit tinawag na lang si Julius Caesar na sikat sa kapanahonan na yun? Katulad ni Alexander the Great. Kaya tinawag din si Julius Caesar, the Great Emperor. Di ba? Ang mga Roma noon, sila tatawag na Great. The Great Constantine. Di ba? Alexander the Great. Bakit na lang kayo ng mga pangalang ganun lang kasikat? Isa doon si Julius Caesar, Emperor ng Roma, sa kapanahonan noon. Bakit siya naging kilala at talagang hinangaan siya? Sa panahon ng pakikipagdigmaan, ang pakikipagdigmaan naman doon ay mga spadahan.
di ba? Mga archer. O kaya yung mga barko noon, may mga barko pa noon. Nang sila'y nakipaggera sa London, ang daming mga barko, sakay doon, mga sundalo, pumunta sila doon. And then nasa land, nasa lupa na sila, dumaong na sila doon. And then nung dumaong na sila doon, nagbabaan na mga sundalo kasama si Julius Caesar. Pagbaba nila doon, nakaredy na sila, tinawag na yung second in commandant niya, na halika nga dito. Sabi ni Julius Caesar, sabi na, burn the ships. Hindi marinig ng mabuti yung second in command niya, yung salita ni Julius Caesar, na binubulong lang. Sabi niya, sunugin ang mga barko natin. Nung marinig yun ng second in command, ang salita ni Julius Caesar, sabi na doon, may nakarinig doon na yung mga sundalo na ilan sa katabi. Ha? Bakit susunugin ang mga barko na? Bakit tayo susunugin? Hindi na tayo makakauwi sa ating lugar. Yung pamilya ko, hindi ko makikita. Anong sabi ng Julius Caesar? Tumayo siya sa karamihan ng mga sundalo. Gusto ko ang digmaan na ito sa kalaban natin. Iisa lang ang ating direksyon. Mamatay o hindi, magwagi sa laban na ito at walang uuwi. Sunugin ang mga barko natin. That is a commitment. Amen. Bibihira lang ang salitang commitment sa ginawa ni Julius Caesar. Kaya naging sikat siya eh. Ang laki ng kanilang pakikipagdigma, sa lahat ng digma, sila naman talagang kilala noon eh. Ang Roman, talaga sila doon ang pinakamalakas na bansa noon. Nasakop nila ang buong Europe eh. Amen? Tingnan nyo. Ang salitang commitment, dapat sa commitment natin sa paglilingkod sa Panginoon, hindi yan nagre-require ng 50-50. Ang 50-50, nasaan yan? Sa morgue na yata eh. ICU. Nasa hospital. Intensive care unit. 50-50 na ang buhay. Dapat ang ating commitment, hindi 50-50. Amen. Amen. No retreat, no surrender. Bibihira lang mga tao ngayon, especially sa mga Kristiyano, hindi na nagsisimba, hindi na naghahangad na makakilala ang Panginoon sa buhay nila. Amen. Conveniente ng tao dahil sa technology. Amen. Amen. Ang ginagawa ng diablo ngayon, hayahay na yung buhay. Kailangan pa natin at requirements sa paglilingkod sa Panginoon by being effort. Gawin natin ang pinakadabis sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag niyong hayaan na magkaroon kayo ng take for granted na kung nakakilala kayo sa Panginoon, okay na, ligtas naman ako, pupunta ako sa langit, wala na akong gagawin. No! Minamahal. Malaki pa, madami pa ang ating paglilingkod sa Panginoon. Na hindi natin nakikita yung needs sa gawain na yan. Ang mga Kristiyano noon, hindi naman sila naglingkod ng isa lang eh. Nagkaroon sila ng pagtutulungan eh. Amen. Nagkaroon sila ng pagkakakilanlan, nagkakaroon sila ng malasakit, nagkakaroon sila ng concern. Dapat meron tayong katulad ni Julius Caesar, one direction. Anong isang direction? Go forward to win the war. Kaya bakit ko sinusunog ang mga barko natin? Para manatili tayong manalo. Amen. Some of you need to make this commitment today. Amen. Some of us need to make this commitment today. Magkaroon ka ng komitado ngayon that you will be an encourager and give 100% of yourself to the cause. Amen. Sa gawain na ito. Make it clear that you are all in and you are striving to become a true Christian. Alam nyo, ang tinitingnan ng Panginoon sa atin na ikaw ay maging totoong Kristiyano. Hindi ninanais ng Diyos na maging perfecto ka. Ang gusto lang ng Panginoon Jesucristo ay maging totoo kang Kristiyano. Hindi ka na naman tayo perfecto. Gusto lang ng Panginoon maging totoo kang mananampalataya.
Hindi ko alam ang mga puso natin. Hindi ko alam ang mga nasa isipan. Hindi ko alam kung ano ang mga desisyon plano niyo sa gawain ng Panginoon. Hindi ko alam kung kilala mo si Jesucristo. Kilala mo lang siguro by name. Si Jesus ay kapitbahay ko yan eh. Ayan o, nakainom na naman. Bira o. Kaya umpisahan na natin ngayon by making an encouraging Christian. Mag-isang blessing ka sa mga mananampalataya sa church. Amen po ba? Amen. Tayo lahat tumayo. Amen. Tayo po yung manalangin. Mahabaging Ama, muli, salamat po sa pagbibigay paalala sa amin. Tunay nga po ang mga mananampalataya